Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chino Rodriguez, pamasagali siya ng Faith Healer Ozo at our leader. So ngayong hapon na to, tignan natin ano kayong sabihin ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay. Now for the month of June 2026 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang dirigi skip ng ads, so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng ating angel spirit na para sa ating mga kapatid na Scorpio. So let's see and watch this. Hagilapin natin at tuklasin natin maaaring masagap natin sa energy niya or sa energy nyo. So there's a Queen of Swords. So there's something to clear the boundaries. So kailangan mo linisin or tanggalin yung mga bagay na hindi nagsiserve. The Queen of Swords, something to clear the boundaries. So tanggalin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve, na yung mga bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. So kailangan mas maging maingat ka. Maging matalino ka pagdating sa mga desisyon. Let's see additional messages. So there's an Ace of Pentacles. So wow, there's something a big shot and big money coming in. So may malaking opportunities, malaking pera paparating sa'yo, na may magandang eksena na maaring dumating sa buhay mo. Wow. So let's see what is additional messages. And there's something guys with a 10 of Wands. So something in the obligation. Now there's a lot of obligation responsibilities. No? Marami kang kumbaga responsibilidad sa buhay mo. No? May mga iniintindi ka. No? May mga bagay na maaari nagpapabigat upang kumbaga umunlad ka. So may mga bagay dito, no, na maaaring matapos na yung burden na to. The Ace of Pentacles, there's a big shot, a big money, a big opportunities na maaring dumating sa buhay mo. And the Seven of Pentacles, something harvest time. So mayroong mga bagay na maaaring anihin mo na, no, maaaring makakamtan mo na. Ano man yung bagay na hinihintay mo, maaaring dumating na. At the same time, mayroong bagay na maaaring magdala sa iyo upang sa paglago mo, no? Maaring may mga aanihin ka rin dito. The hard work is paying off. Let's see. And there's a Four of Pentacles. So, something saving and protecting. So, mayroon kang bagay na kailangan proteksyonan. May mga bagay kang dapat ingatan. So, may mga bagay ka dito na kailangan pagkaingatan mo. No? And there's something guys with the Ace of Wands, something in new project, a new idea coming in. So, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, na maaaring magbukas sa panibagong eksena mo. So, maaaring magkaroon ka ng bagong negosyo or trabaho. This is something in new business venture. Or may bagong opportunities na maaaring magdala sa'yo ng malaking pera. Let's see, clarify pa natin. What is the Queen of Swords? Represent what? Represent what with the Knight of Pentacles? There's something security. So, kailangan mas maging secure ka. Not maging practical ka how to manage and control your finances. No, clear the boundaries the way na parang tatanggalin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve. Tulad na sinasabi with the Queen of Swords. Na parang mas maging wise ka, tanggalin mo yung mga bagay o luho or bisyo. Yung mga bagay na hindi makakatulong, no, sa pag-circulate, no, ng finances and profit mo. What is the Ace of Pentacles? The Ace of Pentacles represents with the King of Swords. With the stop the pattern, so meron ka talagang kailangan toldokan at putulin. Mas maging wise at practical ka pagdating sa pera, lalo-lalo na pagdating sa mga offer. No, may mga magandang offer dito na maaaring magdala sa'yo ng paglago talaga. Malaking opportunities, malaking pera, at malaking bagay ito na magpapabago sa sitwasyon mo. Let's see what is the Ten of Wands. Represent guys with the Death card. There's something in ending and in new beginning. So, tulad na sinasabi ko, the Ten of Wands, something burden, obligation, responsibility. So, matatapos na raw. Ngayon, June na to, ay, kumbaga matatapos na. Ano man yung bagay na pinagdadaanan mo or maaring, kumbaga, nararanasan mo. Ano man yung bagay na nagpapahirap sa'yo. There's something in ending and there's a transformation. Pagdating sa mga, kumbaga, responsibilities mo na magkakaroon ng mga pagbabago. Parang, kumbaga, there's a higher standard na parang mas magiging maayos na, no? Parang, very controlling na
Na parang ganun. No, kaya mo na siyang i-control, kaya mo na siyang i-manage. Parang ganun. There's something, a big transformation pagdating sa responsibilities. What is the Seven of Pentacles? Represent with the Six of Wands. So, there's something victory. Talaga may mga bagay na talaga magtatagumpay ka pagdating sa finances. May tagumpay na maaaring malasap mo na. Talaga may mga bagay na magdadala sa'yo ng tagumpay. And there's something, a Five of Cups. Something disappointment. Na may mga maaaring madidisappoint ka. So, kailangan proteksyonan mo ang yung finances or mga kumbaga yung pinagkakakitaan mo. So, kailangan mas maging wise ka. Mas maging matalino ka dito. Kasi may mga bagay na maaaring ma-disappoint ka. Na or maaaring mayroong ditong regret, no? Na maaaring matamo mo. With the Ace of Wands, so represent what? The Ace of Wands represent with the Queen of Pentacles. There's something maturity, how to manage and control your finances. So, kailangan mas maging wise. Maging matalino ka. No? Pagdating sa pag-manage and pag-control your finances mo, lalo-lalo na sa papasukin mong trabaho or bagong negosyo na papasukin mo, dapat marunong kang kumbaga maghigpit ng sinturon at mag-control ng something kumbaga controlling, no? Parang kumbaga itong finances mo, dapat alam mo kung paano mo siya poproteksyonan. Kung alam mo kung paano ka maghihigpit ng sinturon dito. Kung paano mo siya mapapalago, paano mo siya, kumbaga, mapapaikot sa eksena, no? Ganon. What is the Queen of Circles, the Nine of Pentacles? Represent with the High Priestess. Now, there's an hidden agenda or there's an hidden enemies. So, see, may misteryo sa likod dito. Maraming bagay na maaring hindi mo palubos na naunawaan. O may mga bagay na hindi mo in-expect. No? Maraming misteryo sa likod dito na kailangan mas maging secure ka. No? Kumbaga may mga nangyayari sa buhay mo or nararanasan ka with the unexpected situations. So, kailangan expect the unexpected. Don't expect too much. Ganon. So, kailangan kumbaga consistent ka sa ginagawa mo. Hindi porket na-disappoint ka, hindi mo nakuha yung bagay na yan, titigil ka na. So, kailangan continue what you're doing. And there's a Three of Pentacles for collaboration. So, see, mag-ingat ka sa mga tao na nakakasalamuha mo. Just being practical at the same time. Na alamin, kumbaga circle of friend or circle of support. Na kailangan, kumbaga, hindi naman, hindi importante marami kang kaibigan. No, ang importante doon, iilan lang pero totoo. No, hindi toxic. So, kaya yun yung sinasabi na kailangan mong magkaroon ng boundaries, no? At makasalamuha lamang yung mga taong alam mo makakatulong sa pag-unlad mo. No, kailangan, kumbaga itong panahon na to, or ngayong buwan na to ng June, kumbaga, panahon to para mas maging malawak yung iyong pananaw, no, ang iyong isipan. And then something for once, a celebration coming in. So may event dito, celebration na paparating. Matatapos na talaga guys yung mga burden mo. Matatapos na talaga yung mga obligation or responsibilities mo with the Ten of Wands. Maring may mga hinuhulugan ka, binabayaran ka this coming June, maring matapos na, or bigla ang matatapos, some of nowhere, na makakapagbayad ka, no, nang hindi mo namamalayan. With the Death card, something a transformation, no? What is additional messages with the Seven of Pentacles? And of course, Six of Wands. Represent with the Two Pentacles, the reverse. Na nagkakaroon dito unbalance, no? Kumbaga, may mga bagay na mapagtatagumpayan ka, may aanihin ka, no? Kumbaga, nandun ka sa victory moment, nandun ka sa winning moment. But definitely, kumbaga, kailangan mo manatiling balance, no? Kahit na malakas yung alon, malakas yung eksena, malakas yung bayo or challenges, obstacles, but you need to keep going, no? What is the Four of Pentacles versus the Five of Cups? Represent guys with the Eight of Cups, something ang moving forward. So may mga part dito na maaaring makaka-move on ka na makaka-recover ka na pagdating sa mga financial loss, no? Kumbaga mas magiging maingat ka na lang. There's a budgeting So mas magiging matalino ka kung paano mo babudgeting yung mga income or pumapasok sa iyo. Mas magiging wise ka ngayon. What is the Ace of Wands versus the Queen of Pentacles? Represent with the Ace of Cups, something in love. So, meron talagang love and support and passion na pagdating sa ginagawa mo, even sa work, sa business mo. So, mas palalabuguin mo siya, mas pagyayabungin mo siya dito. No, kumbaga, mayroong bagay na parang, kumbaga, nagdala sa'yo ng kalahati ng buhay mo dito sa ginagawa mo. Parang, iba yung love and affections dito sa business or something work mo. Let's see. What's an outcome? An outcome, there's a Seven of Wands. So, see, protection naman yung sarili mo. No? Tanggalin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve. No? Magkaroon ka ng security. No? Kumbaga, may mga unexpected situation na nangyari sa buhay mo. But,
sinasabi dito na kailangan consistent ka. Hindi pwede pa bago-bago ng isip, no? Kumbaga, maaring nagkakaroon ng disappointment, pero kailangan continue what you're doing. Hindi pwedeng, kumbaga, nag-disappoint ka sa gato eksena, titigil ka na, hindi pwedeng ganon. So, kailangan po proteksyonan mo ang iyong sarili at ang iyong finances. Hindi pwede pa bago-bago ng utak. And there's a hangman, something stuck, no? Kumbaga, hindi ka pwede ma-stuck sa mga toxic na tao, no? Parang may mga toxic people ako nasa-sense dito sa'yo, na ngayong buwan na to, ay kailangan mo na pakawalan. No? Kailangan mo na baguhin yung pananaw mo, no? Kumbaga, be mature enough, no? And be grounded pagdating sa mga tao sa paligid mo. Ganun lang yan. What is additional messages? And of course, there's something, guys, with the Ten of Pentacles. There's something long-term. Long-term success. Talaga magtatagumpay ka na. Matatapos na talaga yung burden, guys. So, the Ten of Wands, something burden. The Death card, something an ending. And the Four of Wands, something celebration. The Ten of Pentacles, something a long-term. So, magkakaroon talaga ng pangmatagalang sitwasyon. No, magdadala talaga sa ito ng paglago. No, magandang eksena. No? There's something wealth. Magiging mayaman ka talaga sa mga susunod na panahon. O ngayong buwan na to, it's your chance, no? Kumbaga, para mabago na yung situations mo, yung cycle mo, yung sistema mo. Ganun. What is additional messages? And of course, there's something, guys, with the world card. Doon, some of you magkakaroon ng travel international. O meron dito maaring, kumbaga, nag-aalangan na umalis ang bansa, no? Kung mag-ibang bansa ka, magtatrabaho ka sa ibang bansa, kailangan mong, iyan yung sarili mo, no? Parang i-balance mo yung sarili mo na kailangan porsigido ka sa gagawin mo. Hindi pwedeng back and forth yung emotion mo. Kailangan talagang porsigido ka sa gagawin mong bagay na yun. Aalis ka for your work or for your business, for a trip, or meron ditong travel talaga. International. And there's another word for something perseverance. So, kailangan mo talaga magtiyaga. Magpatuloy sa ginagawa mo. No? Kailangan mo let go yung mga bagay na hindi nag-serve. The 8 of something letting go. No? The 5 of something disappointment. No? Parang, alisin mo yung mga bagay na hindi na nag-serve sa situations mo. No? Yung mga kagastusan na walang kabuluhan. Yung mga bagay na hindi nakakatulong. No? Sa paglago mo. Kumbaga, nadadagdagan lang yung expenses mo. Ganon. What is additional messages? And there's a page of something good news. May magandang balita na paparating ngayong June. So, may magandang balita talaga. There's a passion, love. No? Something, a business venture talaga. Panibagong eksena to. Let's see, what is additional messages? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo, guys, no, sa pangalawang chapter ng reading natin. So, kung ikaw ay matagal na nagsusubaybay sa reading, sa aking channel, no, sa mga zodiac sign, kung naabutan mo yung zodiac sign natin, kumbaga, taon na nakalipas, no, kumbaga, malalaman mo talaga na ito yung atake natin, kung paano tayo mag-reading, diba? Kung ikaw ay bago sa channel ko, dahil nasubaybayan mo ako during a politics season, so ito na, no, kumbaga, ito yung bagay na maaaring magbigay ng kaalaman sa'yo, no, upang magbigay guidance naman sa'yo, no, hindi naman puro lang sa politics na tayo. So, magbibase na tayo sa mga sarili niyong buhay. So, nandito na tayo, guys. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Finances and career, represent what? There's a wheel of fortune with a back. So, pagdating sa finances and career mo, there's something destiny to happen. So, talagang there's a good luck coming in. May magandang eksena paparating sa'yo. Maghanda ka. May magandang biyaya. May magandang opportunities. And there's something at 10 of Cups. Something happiness. Magiging masaya ka talaga dito sa eksena na to, guys. No, magiging magandang outcome pagdating sa business mo. With a 9 of Cups. No, there's something an offer. But there's something confusion. Kapag alam mo naguguluhan ka sa situation na sa offer na to with a reverse. No, parang pinapakita dyan na parang confusion for over. Or there's something na parang doubt and fear pagdating sa apology. So, something like that. Na parang pinapakita dyan na kailangan porsigido ka dito sa offer na to. Kung alam mo may alinlangan ka, wag mo i-go. And there's something at 7 of Cups, something confusion. Pag alam mo naguguluhan ka, no? Kumbaga wala sa wisyo mo, na parang nagkakaroon ka ng doubt and fear, wag mo ilaban. Additional messages. There's an effort ka for renewal. So, magkakaroon dito ng renewal pagdating sa business mo. Or magkakaroon dito ng business venture talaga. Panibagong eksena. I feel something, a new blessing coming in. No, may blessing talaga. Let's see additional messages. So, there's a page of Cups. Listen to your intuition and listen to gut feeling. Ito yung sinasabi ko. Pag may nararamdaman ka, nasa-sense ka nakakaiba, kutob ka ba, or something takot pangamba, wag mo i-go. No, kapag about sa finances or sa career mo. Let's see.
Pagdating sa love life, there is a Seven of Swords in reverse na wala na matatago. So, ibig sabihin dito, it's all out na parang bagay na walang masikreto, walang no cheating, no lying. So, wala makakapagsinungaling sa'yo. Wala makakapagtago na sa'yo. And there's something at 5 of Wands. So, meron ditong competitors, competition. So, there's something complication. So, may mga bagay na maaaring nagdadala ng complication pagdating sa love life mo. At the same time, there's a Queen of Cups. Now, there's an emotional healing. So, emotional intelligent. So, pagdating sa emotion, kailangan maging matalino ka. No, hindi pwede pabugso-bugso ng damdamin. Hindi rin pwede marupok. No, hindi rin pwedeng, kumbaga, martir. Kailangan be mature enough pagdating sa emotion mo. No, sa feelings mo. And there's a 5 of Pentacles. Some of you guys, no, nakakaranas ng financial loss, of financial crisis, of financial difficulties kapag may relasyon ka. No, it's normal. No, but you need to do something na alam mo makakapag-break ng system na to. Kasi I feel something na sa karmic relationship ka. Karmic relationship, the way na, kumbaga pagkakaroon ka ng love life, no, makakaranas ka ng mga struggles, no, pagdating sa love life, career, and finances mo, there's a karmic relationship. No? Kumbaga, all aspect na siya. Once kumbaga, lagi ka nagkakarelasyon, lagi nagkakaroon ng problema. It means, no, there's something solid bond. No? Parang susubukin ang inyong connection ng person mo. Na kung hanggang saan kayo. Let's see. And of course, there's something, guys, with a Knight of Wands, first slow and steady. Manatiling kalmado, wag kang agresibo. Kumbaga, kailangan mong, kumbaga, maging mahinahon pagdating sa relasyon. And there's a King of Cups. Now, there's something in reverse, no? Kumbaga, pinapakita dito na yung person there's something immaturity. So, parang meron pa ditong part ng person mo na parang hindi pa devoted sa'yo, hindi pa tapat sa'yo, or maring hindi siya talaga sincere sa'yo sa situations na to. No, kaya ito yung bagay na nagkakaroon ng struggles. I feel something na mayroon ditong related about sa babae. There's something a Queen of Cups. May babae dito parang pinaglalaroan ka. No, parang pinaglalaroan ng eksena mo. There's a mother figure. No? Kaya yung lahat ng person mo, maaring lolokohin ka, or maaring nagkakaroon ng, kumbaga, complication pagdating sa relasyon with the 5 of Wands, dahil meron ditong a mother figure na maaring tutulong, hadlang, o inggitera. Na pagdating sa kalusugan, mo, there's a star card. Wow, there's an healing. So, magkakaroon ka ng healing and recovery. So, it's all about healing, guys. Na magkakaroon ka ng healing daw dito, no? Ano man yung bagay na nararamdaman mo, so, ibig sabihin gagaling ka naman daw dyan. And there's something a Six of Swords, there's a transition. So, kumbaga magbabago na yung pakiramdam mo, magbabago na rin yung nararamdaman mo sa eksena na to. And there's a Six of Cups. Sabi ko na nga ba, there's a mother figure talagang ginagawan ka na eksena. Na kung kumbaga hindi kanya magawa sa kalusugan or else, kumbaga ginagawan kanya sa love life kasi diyan ka mahina. Pagdating sa pag-ibig. No, laging ka sa there's a Knight of Swords, no? No, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. So, it means, guys, no, talagang ginugulo niyo yung isip niyo yung dalawa na person mo. No, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, some of nowhere, nagigising ka, alas 2, alas 3 sa madaling araw, something like that. Let's see additional messages. And there's something, guys, with the 10 of Swords, with the sabotage. May sumasabotage talaga mga trader sa inyo pagdating sa kalusugan nyo. Ibig sabihin, ginagawan talaga kayo ng eksena, guys. No, and there's something in lovers. O, see? Sabi ko na nga ba eh. There's something connected about sa love life. So, it means, talaga ginagawang ka dito, no, para, kumbaga, hindi ka maging masaya, no, at yung person mo magkakaroon ng karamdaman, no? Ganon, na pabago-bago ng nararamdaman, pabago-bago ng eksena yung person mo, something like that. No, kaya kailangan just being aware. So, let's see. Alamin pa natin yung mga bagay na matutuklasan natin na pagdating sa ating angel spirit messages. For Yin and Yang Oracle card. No? Na-miss ko to, guys. Na-miss ko to reading na to. Tutuloy-tuloy na natin to, guys, hanggang no? Tutuloy-tuloy natin, babalik na natin to. And there's a stability and flow, no? Dadaloy na. So, magkakaroon talaga ng something na maayos na circulations, no? Ng sitwasyon mo. There's a flow eh. No? Dadaloy na talaga. And there's something of masculine. Oh, very masculine. Your person is very masculine. So, meron ditong very masculine, guys. No? Hanky-hanky yung person mo, diba? Or maaaring ikaw yung hanky-hanky, ganon. Na very masarap. What is the magical prayer messages? And there's a perfect timing. So, meron ditong bagay na talagang nakalaan talaga na mangyari tong bagay na to. Na talagang magaganap na. Ganto ganyan. No? There's something a destiny to happen.
So let's see what is additional messages. Represent with a sister. No, there's a father and sister. So meron daw dito tungkol sa sister and father mo. No? See, there's a father and sister na related dito sa energy mo. Or maaaring there's something connected sa'yo. Let's see what is additional messages with the romance angels. Romance angel, there's a proposal and commitment. So, some of you, if you are being single, so may proposal doon na paparating. There's a proposal, commitment na paparating sa buhay mo. No, hindi ka tatandaluhaan. No, talagang, kumbaga, darating yung tao na para sa'yo talaga. And there's something, guys, with a silence, no? Kumbaga, maging tahimik ka lang, or maging tahimik or no contact. Kung mayroon ditong, kumbaga, wala kang contact na person mo sa isa't isa. Let's see what is the Archangel Michael messages. Your children are watched over by angels. So, ginagabayan daw, no, ng mga angel spirit yung mga anak, kung may anak ka, no, or maaaring it's either, kumbaga, ibibigay sa'yo ng ating angel spirit, no, yung tamang tao, or yung, parang there's a timing na pagdating sa anak mo, kung magkakaanak ka man, no, parang pinapakita sa akin dyan na, kumbaga, may darating sa'yo, no, na ilalaan siya in the perfect timing, the way na hindi niya ibibigay sa'yo ng hirap ka sa sitwasyon, or hindi niya ibibigay yun sa'yo kung alam niya mahihirapan ka. What is the Jesus loving quote said? Be not afraid, only believe. So, see, talagang pinapakita, no? Kumbaga, sinasabi dito, basta maniwala ka, huwag ka matakot, huwag ka mangamba, mangyayari ano man yung bagay na kaloob ng Diyos. Diba? So guys, this is something in monthly gabay. Monthly gabay, monthly pasilip for the month of June 2026 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and here ko siya ba for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, saway pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!